Maniniwala ako sa'yo na wala siyang pinatay ngayon? Anong ibig sabihin ng dugo sa mga kamay niya kung ganun? Ha? Huwag kang tatanga-tanga, Lara. Hindi kailangan ng baryo ang hindi nag-iisip na pinuno. Lara, ikaw ang pinuno ng mga manunugis, kaya alam kung kaya mong gawin ang bagay na yon. Ang anak ko, Lara, pinatay ng walang kalaban-laban. Pasensya na po. Sino nanghihina ngayon, Rian, ha? Sumuko ka na! Hindi niyo ako mapapasuko! Ano ang gagawin mo kung isang araw magising ka na lang at malaman na ang nirerespeto at tinitingala ng mga tao ay isa palang huwad? Isang traidor at may isang nilalang na sumusubok para maging katulad niya. Hahayaan mo ba na diktahan ka para ang tama ay maging mali para sa katanyagan? Ako nga pala si Lara, 23 years old, Tubong, Quezon. At ang lahat ng tanong na yan ay nagkaroon ng kasagutan matapos kong maranasan ang kwentong ilalahad ko sa inyo ngayon. Pero bago ko ituloy ang kwento ni Lara, Your Honors, sana naman mag-subscribe, like at share ninyo itong video na to. Tapos comment kayo, kwentuhan tayo. Sobrang laking tulong nun para sa munting channel natin. Maraming salamat, Kahukom. Mabuti na lang talaga nakabalik ka rito sa baryo bagong fiesta. Ano pa bang magagawa ko? Hindi ba? Kailangan ako ng baryo para sa posisyon ni Lola. Sigurado naman kami na magiging mahusay kang pinuno katulad ni Rosario. Ako lang ho ito, Mang Eduardo. Kayo naman, no? Masyado yata talagang mapagbirong kapatid ko, hindi ho ba? Ay, wala namang problema yun. At masyado pa rin naman siyang bata. Masasaan pa't matututunan niya ang mga bagay na natutunan ni Rosario at maging kasing husay siya ng inyong lola. Ano ba naman kayo, Mang Eduardo? Masyado hong mababa ang hinahangad nyo para sa akin. Darating ang araw at alam ko pong malalagpasan ko pa si Lola. Gusto ko ang tapang at determinasyon na meron ng kapatid mo, Daniel. Ay, hindi ako magugulat kung mangyari nga ang mga bagay na sinasabi niya. Naku, marami pa hong kakainin bigasan si Lara bago niya marating ang narating ni Lola bilang manunugis. Bakit ba palagi ka nalang kontra? Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit? Nagtataka lang ho ako kung bakit nasa atin ang basbas ng diwata ng buwan. Hindi ba dapat mas malapit siya sa mga aswang dahil siya'y kanilang sinasamba? Masyado naging magulo ang naging takbo ng buhay noon ng sinaunang diwata ng buwan. Wala siyang pinipiling tulungan. Si Lunara ay nagsilbing tanglaw ng mga panahon na yon tuwing lumulubog ang araw. Tunay na busilak ang kanyang puso para sa mga mortal at iba pang mga nilalang. Siya ang nagbabantay sa pagtulog ng mga tao upang ligtas na magising pagsapit ng umaga. Ano po nangyari? Nakilala niya si Dalisay, isang babaeng aswang na uhaw sa dugo at laman. Dahil ayaw niya ng karahasan, ay binigyan niya ng kakayahan si Dalisay na kontrolin ang gutom at pagkauhaw. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Lubos na pinagkatiwalaan ni Lunara si Dalisay. Sadyang nababalot ng kasakiman ang mga aswang, Lara. Ano po mga sumunod na nangyari? Naging magkaibigan sila, hindi ba? Lumipas ang maraming taon ay nagbago ang mga aswang. Naghatid sila ng malakas na kapangyarihan. Mas naging ganid at gutom. Ginamit nila ang biyaya at kapangyarihan na binigay ni Lunara upang kumitil ng isang sanggol na naging dahilan ng matinding galit ng diwata. Isinumpa ni Lunara na tanging sa tanglaw lamang ng buwan makakaatake ang mga aswang. Isang kataksilan para lamang sa kapangyarihan. Yun ang katotohanan sa kanilang lahi, Lara. Sila ay sakim at ganid kahit nung umpisa pa lang. Paano? Maiwan ko muna kayo, ano? Dumalaw lang talaga ako para makita ang nakatakdang pumalit kay Rosario. Mananahimik na ulit ako dahil may mamumuno na ulit sa hukbo ng mga manunugis na binuo ng inyong lola. Hukom,
Malawak ang ngiti kong pinanood ang pag-alis ni Mang Eduardo. Kilala siya sa baryo bilang isa sa nakatatanda at nirerespeto. Sa aking pagkakaalam ay katulong siya sa pagbuo ng hukbo ng mga manunugis. Hindi ko lubos maisip kung gaano kasakim ang mga halimaw na nakaya nilang pagtaksilan ang diwata na tumulong sa kanila. Dahilan kung bakit nagkaroon ng mga manunugis katulad ni Lola. Alam nyo, kahit naman nanggaling ako sa Maynila, buo na sa isip ko ang aking tadhana sa baryo na ito. Ako ang nag-iisang apo ni Lola na babae, kaya naman ako rin ang inaasahan ng baryo na maging susunod na pinuno ng mga manunugis. Malaki ang problema ng aming baryo sa mga aswang, kaya naman nabuo rin ni Lola Rosario ang grupo. Tahimik akong umupo sa upuan matapos umalis si Mang Eduardo. Hindi ko nagustuhan yung pakikipag-usap mo kay Lolo Eduardo kanina, ha? Bakit? Wala naman akong sinabing masama. Dinig na dinig yung kawalan mo ng respeto sa matanda. Alam mong nire-respeto siya sa baryong to. Kapag narinig ka ng mga kapitbahay natin ay tiyak na magiging masama ang tingin nila sa'yo. Kuya, imposible ang sinasabi mo. Anong sinasabi mo? Masyado akong mahalaga sa baryo para pagalitan. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa sarili mo? Napakataas ng lipad mo. Isang bagay na wala kay Lola nung nabubuhay pa siya. At ako may kasalanan? Kuya, ako ang magiging tagapagligtas ng lugar na to. Bakit parang mali na magsalita ako nang naaayon sa naiisip ko? Sa tingin mo ba ipipiliin ka ng diwata sa oras ng ritual kung ganyan ang ugali mo? Kuya, huwag kang magbiro ng ganyan. Kung hindi ako, sino pa ba ang pwedeng humalili kay Lola? Kung ipagpapatuloy mo ang kayabangan mong yan, kahit ako ay hindi ko nagugustuhin na mamuno ka. Kuya, ano ba? Hindi maganda yung ganyang biro At sa tingin mo ba nagbibiro ako? Kuya, hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo At hindi rin ako natutuwa kung paano ka umasta ngayon. Ay, bahala ka nga dyan. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka o bisitang nangangailangan ng tulong. Inis at padabog akong pumunta sa aking silid. Habang humahakbang, ay iniisip ko rin ang mga sinabi at ginawa ko kanina. Pero kahit anong kalkal sa isip ko, ay wala naman akong nakitang kamalian doon. Masyado lang talagang OA si Kuya Daniel, kaya mabilis masaktan sa mga sinasabi ko. Palibhasa hindi niya naranasan ang tindi at bagsik ng buhay sa lungsod. Gumabi na. Naririnig ko na ang mga kuliglig, kaya naman naisipan kong lumabas na ng silid. Nakita ko si Kuya Daniel na abala sa pagluluto ng aming hapunan. Ihanda mo na ang mga plato at kutsara. Malapit na akong matapos ang niluluto ko. Kuya, anong ulam? Adobo, bilisan mo na at nang makakain na. Eto na nga, di ba? Siya nga pala. Ano yun? Bukas ay lumabas ka. Ha? Bakit? Magsisimula na kami magplano para sa gaganapin na fiesta sa 1 linggo. Kailangan mong pakiharapan ng mga tao. Yun lang naman pala eh. Madali lang yan. Oh, sinasabi ko sa iyo ha, ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa mga tao. Alam mo kuya, masyado kang praning. Lara, mahalaga para sa iyo ang bagay na ito. Kung gusto mo talagang sumunod sa yapak ni Lola, matuto kang makibagay. Lara, naiintindihan mo ba? Oo na kuya, parang nagbibiro lang naman ako kanina eh. Nagbibiro dahil galit ako. Kung nagkataon ba na hindi ako galit noon, pagbibiro pa rin ba ang itatawag sa bastos na pag-aasal mo kanina? Tahimik ko na lang na niligpit ang mga pinggan na pinagkainan namin. Hindi na ako sumagot dahil ayaw kong humaba pa ang usapan. Masyadong sineseryoso ni Kuya ang mga bagay tungkol sa ritual. Tahimik ko na lang na niligpit ang mga pinggan na pinagkainan namin. Hindi na ako sumagot dahil ayaw kong humaba pa ang usapan. Masyadong sineseryoso ni Kuya ang mga bagay tungkol sa ritual. Dinaig pa ako na hindi ko naman masyadong iniintindi dahil alam kong sa huli ay ako rin naman ang aatasan para doon. Kinabukasan ay halos ibato ko ang unan na hawak ko doon sa gumising sa akin. Malalakas kasi ang katok niya sa pinto. Puno yun ng pagmamadali, kaya naman pikit pa ang mga mata at kunot ang noo nang kausapin siya. Gising ka na ba? Halika na at nakahanda ng almusal. Nasa labas na rin si Lolo Eduardo para sa meeting. Sandali lang kuya, eto na, lalabas na oh. Bilisan mo na dyan at nakakahiyang paghintay ng matanda. Ano pa bang gagawing meeting tungkol sa fiesta? Hindi ba dapat kapitan ang punong abala para doon? Nakaugalian na ng mga tao na mag-ayos ng mga palaro at activity para na rin may mapaglibangan ng mga bisita kung sakali.
Ganun ba yun? Bukod pa ang mga palarong pang barangay na may papremyo talaga mula sa kapitan. Yung mga activity na mapag-uusapan ngayon ay gagawin mula bukas hanggang sa bisperas ng fiesta. Taray naman pala ng 1 week celebration. Oo, pagkatapos ng fiesta ay ritual naman ang paghahandaan natin. Hindi na naman kailangan ng paghahanda ron, kuya, di ba? Ako lang naman ang kailangan doon. Ay, nagsisimula ka na naman, Lara, ha? Ito naman si kuya, hindi makaintindi ng joke. Dati ka bang taong bundok? Pinapaalalahanan lang kita tungkol sa pangit mong ugaling yan. Oo na po, titigil na. Bilisan mo na nga dyan kumain at nang makalabas na tayo. Matapos kaming kumain, ay lumabas na kami ng bahay. Sa bakuran ay may kubo. Kaya naman hindi na rin kailangang isara ni Kuya Daniel ang pinto dahil doon lang din naman ang aming punta. Naaninag ko na ang ilang mga kabaryo kasama si Mang Eduardo. May katabi siyang babae na kamukha niya pero higit na mas bata ang edad sa kanya. Dinig na ang ingay mula sa aming kinatatayuan kaya siguradong magsisimula na sila sa meeting. Narito na pala ang ating magiging pinuno eh. Huwag niyo masyadong sanayin at baka maging malambot at walang gawin dahil may respeto na naman siyang natatanggap kahit wala naman siyang gawin. Mas lumaki pa lalo ang ulo. Naku, mahirap na. Kuya, hindi ako ganun, no? Anong akala mo sa akin? Mayabang. Ay nako, kayo talaga magkapatid. Parang aso't pusa. Ay, tamang-tama si Rosario sa banta niya sa akin kapag magkasama kayo. Ano po palang una natin pag-uusapan? Ang mga kaganapan sa fiesta. May mga naisulat na kaming aktibidades na gagawin. Magandang gawain kung bigyan ng pagpupugay ang mga manunugis. Tama nga naman. Bilang pasasalamat sa walang sawang proteksyon na ibinibigay nila sa ating baryo. Ihim ako na pangiti sa ilang pagsang-ayon na narinig ko, kaya naman hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang matatalim na tingin ni Kuya Daniel sa akin. Ilang oras din ang itinagal ng pagpupulong bago ito tapusin ni Mang Eduardo. Mukha naman siya masaya sa napag-usapan, kaya sulit ang sermon sa akin ni Kuya. Ilang araw na ang lumipas, kagaya ng inaasahan ay napakaraming nangyari sa baryo. Katulad ng sinabi ni Kuya, maraming mga ganap ang bawat isa sa mga nagdaang araw at ngayon ay mas makulay at buhay ang buong baryo dahil ngayong araw na ang fiesta. Asikasuhin mo na ang mga putahe. Marami pa tayong bisita, kuya. Kamag-anak lang natin. Alam mo naman ngayon, kahit hindi inimbita ay sigurado ang pagpunta. Lumang bahay naman kasi to, kuya, kaya siguro ganun. Hindi naman ako nagre-reklamo. Sanay na rin ako eh. Mukhang uulan na naman, oh. Asahan mo na ang pag-ulan tuwing fiesta. Palagi naman eh. Baka kasi masyado ka nang mapait. Para daw kahit papano mabawasan ng simangot ng mukha mo. Palagi kasing mainit ang ulo mo eh. Baka sakaling malamigan kung umulan. Sus, diyan ka naman magaling eh. Sa kalokohan. At ikaw naman, sanay na sanay sa pagsusungit. Mabuti pa eh, tingnan mo kung anong kulang sa mga nakahain. Nakakahiya sa mga bisita kung kulang-kulang ang mga putahe sa mesa. Oo na po, boss. Masyado ka mainit. Hukom, abala ko ng mga oras na yon. Nagsimulang tumulo ang patak ng ulan hanggang sa tuluyan na itong lumakas. Kaya naman halos nasa loob na ng bahay namin ang mga bisita. Mas narinig namin ang mga ingay at halakhak ng mga kamag-anak namin na parang ngayon lang din nagkita-kita. Minsan pa ay nakikita ko si Kuya Daniel na sumasali sa pinag-uusapan habang ako ay nanatili na lang natahimik sa tabi. Minabuti kong abalahin ang sarili sa pagtataboy ng mga langaw sa pagkain hanggang sa bigla akong napatingin sa labas ng aming bahay. Halos di na makita ng buo ang isang babae dahil sa lakas ng ulan. Tahimik siyang nakatayo sa labas ng bahay at hindi gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakatuon lang sa bahay namin. Kuya, Bakit? May problema ba? kilala mo ba yung babae na nasa labas? Kanina ko pa siya napapansin, nakatayo lang eh. Ha? Sino? You know, hindi ba siya nilalamig dyan? Papasukin mo nga. Nakakaawa eh. Papasukin mo nga. Hindi naman natin siya kilala eh. Pwede ngayon. Fiesta ng baryo ngayon, Lara. Lahat welcome sa baryo natin. Pero ang creepy talaga niya. Hindi ito ang oras para mag-inarte, Lara. Sige na, labasin mo na, papasukin para kahit papano yung makakain siya. Ito na. Hi, miss.
Gusto mo bang pumasok sa loob? May mga pagkain ron, basang-basa ka pa. Halika, papahiramin kita ng damit. Hindi na kailangan. Ha? Naku, huwag ka nang mahiya. Mababait naman ang mga bisita sa loob, hindi ka pupunahin. Talaga? Oo naman, halika na. Pasok na tayo sa loob. Baka magkasakit ka pa kung mas mabababad ka sa basamang damit. Nauna akong maglakad papasok ng bahay namin. Dumiretso ako kay kuya at nagpaalam na kukuha lang ng damit na pwedeng pamalit ng babae. Kaya naman siya ang pumalit sa akin sa pag-entertain sa misteryosang bisita. Mula sa kwarto ay rinig ko ang mga kamag-anak namin na sinusubukang isali ang bagong dating na babae sa usapan nila. Nang makakuha ako ng ipapahiram na damit sa babae, ay bumalik na ako sa kanila. Eto, basang-basa ka. Magpalit ka muna ng damit mo. Salamat. Ano ka ba, wala yun? Made in Manila pa yung mga damit ko na yan, kaya pasok sa trend. Ewan ko sa'yo, Lara. Samahan mo muna siya sa banyo para makapaligo at makapagpalit na. Palagi ka na lang talagang kontrabida sa buhay ko. Minsan di ko alam kung pinanganak ka lang ba talaga para maging kontrabida eh. Di ka naman, samahan kita sa CR para maging komportable ka na kahit paano. Bakit? Ano pangalan mo? Kanina pa kasi kita tinatawag na Miss eh. Rian. Nice meeting you, Rian. Ako nga pala si Lara. Ganon din ako. Pwede magtanong? Ano yun? May kilala ka ba rito? I mean, nung nakita kasi kita sa labas, umuulan na pero nagstay ka ron at hinayaan na mabasa ng ulan. Wala kasi akong alam na ibang mapupuntahan. Napansin ko na natigilan siya habang nakatitig sa mga sandata na pagmamay-ari ni Lola na sigurado kong mamanahin ko rin. Natawa ko habang nakatingin doon. Ngunit nang lumingon ako kay Rian ay wala nang kahit na anong emosyon sa mukha niya habang nakatingin sa mga bagay na nakasabit sa dingding. Kay Lola ang mga sandata na yan. Kung hindi mo natatanong, sikat na manunugis si Lola bago siya namatay. Manunugis? Hindi mo alam yun? Sila yung mga humaharap at nakikipaglaban sa mga aswang para maprotektahan ang katahimikan ng baryo. Naniniwala ka ba sa mga aswang? Bata pa lang ako, yun ang kinamulatan ko. Siguro dahil sa ganun kabilis ko ring matanggap ang bagay na hindi pang karaniwang kagaya ng mga aswang. Hindi ko akalain na kahit galing kang Maynila, naniniwala ka pa rin sa mga ganitong bagay. Bakit? Ikaw ba hindi? May mga pagkakataon na hindi ko gustong maniwala pero dinadala at binabalik ako sa posisyon kung saan kailangan kong buksan ang mga mata ko dahil yun na lang ang paraan para makita ko ang sarili ko. Ha? Hindi ko maintindihan. Huwag mo nang intindihin. Wala rin naman yung kwenta. Dito na tayo sa banyo. Pagpasok mo, nasa left side ng pinto ang switch ng ilaw. Buksan mo na lang pagkapasok mo. Hintayin na lang kita dito sa labas, ha? Salamat. Sige, magpalit ka na ng damit. Pumasok na sa banyo si Rian habang ako ay tahimik lang na naghihintay sa labas. May mangilan-ngilan na nagtatakang pumasok sa banyo pero mabilis kong pinigilan at sinamahan sa isa pang available na CR na nasa taas ng bahay. Yun ang pinaka-public comfort room ng bahay namin. Habang naghihintay ay kita ko ang paglalakad ni Kuya Daniel papalapit sa akin. Hindi pa tapos yung bisita mo? Tingin mo ba magstay ako rito na mukhang security guard kung tapos na siya? Wow! Bakit ang sungit mo? Para ka kasing di na grade 2 magtanong. Nasaan ang kayabangan natin dyan ha? Bakit nawala? Hindi ko talaga minsan maintindihan ng trip mo. Ano? Natanong mo na ba siya kung bakit siya napadpad dito? Wala raw siyang ibang mapupuntahan. Ewan, siguro gutom na gutom kaya parang kakainin ng mga tao sa bahay kanina kung makatingin. Nakakaawa siya, kuya. Buti nga, napansin mo eh. Ako pa ba? Siya nga pala. Nandyan sina Kuya Eddie at Lolo Eduardo. Hinahanap ka kasama ng mga baguhang manunugi sa grupo. Grabe, may mga bagong recruit? Dahil sa ideya mo na activity nung isang araw, maraming gustong sumali para may pagtanggol din nila ang sarili at ang pamilya nila. Si kuya, sabi ko sa'yo eh. Mas nakaganda ang suggestion ko na akala mo gusto ko lang ng credit. Bakit, hindi ba? At least, 'di ba? Ay, wala na ako sinabi. Yan na, lumabas na siya ng banyo. Mabuti naman at kasya sa'yo ang damit ko. Salamat nga pala rito. Ano ka ba? Wala yun. Halika na nang makakain ka na. Masasarap ang mga yon. Ako nagluto eh. Napakayabang.
Pinanood lang naman ang tutorial sa internet. At least kuya, nakuha ang tamang timpla. Ako pa rin na nagluto at naghalo ng mga yun, no? Ay, nako. Bilisan nyo na nga rin at naghihintay sina Lolo Eduardo at Kuya Eddie. Sino ang mga yun? Yun ba? Punong tagapayan ng baryo. Masyadong ginagalang dahil na rin sa edad at alam mo na, karanasan sa buhay. Yung lola mo, anong meron kay lola? Ginagalang din ba siya sa lugar nito? Naku, masyadong madaming natulungan at nabigyan ng proteksyon si lola bilang manunugis bago siya namatay. Kaya naman kahit patay na, mataas ang tingin ng mga tao sa kanya. Minsan naiisip ko kung kaya ko ba talaga siyang higitan sa mga bagay na nagawa niya. Magagawa mong bagay na yun. Talaga? Paano? Huwag mo nang sundan ang yapak ng lola mo. Gumawa ka ng sayo. Ha? Gusto ko nga na mapantayan siya bilang ako naman ang papalit sa naiwan niyang pwesto bilang leader. Kung ganon, magiging isa kang mahusay na manunugis. Alam ko. Oh, narito na pala ang pinuno natin eh. Sino naman tong magandang binibini na kasama mo? Si Rian po, bisita ko. Ganun ba? Nako, masyadong malakas ang ulan at lumalalim na ang gabi. Hindi ligtas para sa kaibigan nyo na umuwi pa sa kanila. Alam niyo naman kung gaano kadelikado ang baryo natin sa ganitong mga panahon. Huwag kayong mag-alala, Lo. Pwede naman siya matulog sa kwarto ko. Doon na lang ako sa kwarto ni Kuya. Total, may extra namang kutsyon sa kwarto niya. Mabuti naman kung ganon. Masyadong delikado na kung lalabas pa siya. Maraming mababangis na hayop ang pwedeng umatake ngayon. Ngayon ho talaga? Fiesta na fiesta. Ganitong mga araw abala ang lola mo sa pakikipaglaban na hindi rin naman naging mahirap dahil lubos ang tiwala sa kanya ng mga kasama niya sa grupo. Isama pa ang basbas ng diwata na ipinagkaloob sa kanila. Gustong-gusto ko na talaga makita ang diwata na tinutukoy niyo. Hindi na ako makapaghintay na makilala siya. Pasasaan ba't makikilala mo rin siya sa araw ng ritual at pagbabaspas sa'yo? Magpapakita ang diwata sa buong baryo para sa ritual? Ganon din ba nangyari sa dating pinuno? Nakakatuwa na masyado siyang interesado sa aming manunugis. Gusto mo bang mapabilang sa kanila? Lo, nakakahiya na binibigyan niyo pa siya ng responsibilidad. Hindi ko gusto magbuwis ng buhay para sa grupong hindi ko natitiyak ang katapatan sa prinsipyo at paniniwala. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Sigurado ako magaling na namumuno ang dating leader ng mga manunugis. Hindi lang din kasi sa baryong to kilala ang ngalan niya, kundi sa malalapit din na nayon. Sinabi mo pa, isang napakahusay at matapang na manunugis si Rosario bago siya namatay. Sayang lang at hindi ko siya naabutan. Nais ko pa namang makita sa personal ang kilalang manunugis sa baryo na to na bali-balitang pumapatay sa ilang daang aswang. Nariyan naman ang kanyang apo na natitiyak kong magiging magaling din na pinuno. Kung ganon pumunta ka rito dahil gusto mong makilala si Lola? Masyado ko siyang idol, kaya gusto ko siyang makilala. Nakapatay ba naman ng napakaraming aswang eh? Siya, maiwan ko na kayo ha. Masyado nang madilim ang gabi at panigurado na maglilinis pa kayo ng mga iniwang kalat ng mga bisita ninyo. Sandali Lo, ihatid ko na kayo. Naiwan kami ni Rian sa loob ng bahay. Pinanood ko kung paano niya igala ang mga mata niya sa buong sala. Bahagya pang tumayo at naglakad papalapit kung saan nakadisplay ang mga armas at sandata ni Lola nung nabubuhay pa siya. Ako naman ay nag-umpisang magligpit ng mga pinaggamitan at kalat sa lamesa sa sala. Isang katangahan. Ha? Anong katangahan ang sinasabi mo? Wala naman. Natatawa lang ako kung paano nila pahalagahan at igalang ang isang taong taksil naman. Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi ko maintindihan. Wala. Huwag mo nang isipin. Ang weird mo. Alam mo ba yun? Madaming nagsasabi sa akin ng bagay na yan. Hindi na yan bago sa akin. Ilang minuto lang din bago pumasok si Kuya Daniel ng mag-isa. Nagulat pa siya nang maabutan kami sa sala at wala pang halos nagagawa. Kaya naman nung pumunta siya sa kusina para magsimulang magligpit, ay sumunod ako. Ramdam ko ang pagsunod din ni Rian sa likuran ko. Ilang oras din kaming naglinis ng mga pinagamitan bago natapos. Dahil sa sobrang pagod ay mabilis akong nakatulog. Naalimpungatan ako ng pasado 2:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang paligid. Huminto na ang pagpatak ng ulan. Naisipan kong lumabas ng silid ni Kuya.
bakit gising ka pa? Ay, kuya naman, akala ko kung sino. Sino bang akala mong magpapakita sa'yo? Tayong tatlo lang ang nandito sa bahay. Bakit ba? Bigla akong kinabahan eh. Ay, ang arte-arte mo talaga kahit kailan. Ang arte-arte mo talaga kahit kailan, nyenye. Isip bata. Tulog na ba si Rian? Siguro. Hindi naman lumabas ng kwarto mo eh. Ikaw kuya, bakit di ka pa natutulog? Hindi ako makatulog eh. Siguro uminom ka na naman ng kape bago humiga, no? Ay, nga mo na nga. Alam mo naman na kasiyahan ko na ang pagkakape. Sabi mo, ako ang makulit, pero ikaw may katigasan ng ulo. Sandali, sisilipin ko lang si Rian, baka may kailangan eh. Uy, nakakahiya. Aabalahin mo pa ang taong tulog na. I-check ko lang naman. Part pa rin yun ng hospitality, no? Ewan ko sa'yo. Wala na ako sinabi. Masyado ka lang talagang cold-hearted. Sige na, sige na. Silipin mo ng bisita nang manahimik na ako. Naiiling na lang akong naglakad papunta sa kwarto ko kung saan pansamantalang natutulog si Rian. Dahan-dahan pa ang naging pagbukas ko ng pinto, ngunit agad natigilan nang makitang wala siya. Mabilis akong lumabas at naabutan si kuya na pahiga na sana sa sofa, pero nang makita ko ay agad na napatigil. Ano? Tulog na ba siya? Wala siya sa kwarto, kuya. Paano nangyari yun? Kanina pa ako dito hindi ko naman nakitang lumabas siya ng kwarto. Nasaan kaya siya? Delikado pa naman sa labas tuwing gabi, di ba? Sabi rin ni Lolo Eduardo. Kumalma ka muna ha. Baka naman nagpapahangin lang. Nagpapahangin ng ganitong oras? Talaga, kuya? Bakit? Wala mo naman hindi ka nagrereklamo sa kwarto mo na mainit Kahit na, kuya. Masyado ng gabi at madilim. Hintayin na lang natin. Sigurado namang babalik yun. Hanapin na lang kaya natin siya. Hindi niya pa kasi alam at kabisado ang baryo. Baka maligaw pa yun. Nababaliw ka na ba? Gusto mong lumabas ng ganitong oras? Bakit naman hindi? Nawawala ang bisita natin. Baka kung ano nangyari ron. Malaki na si Rian at nakita ko sa kanya, hindi naman siya siguro ugaling ipapahamak ang sarili. Ay, ewan ko sa'yo, kuya. Basta ako hahanapin ko siya. Ang kulit mo talaga kahit kailan. Hindi ko na pinakinggan ang sinabi ng aking kapatid. Kumuha ako sa kwarto ng balabal na maaaring proteksyon sa lamig bago ako muling lumabas. Sinusundan ni kuya ang bawat hakbang ko. Nais niya akong pigilan hanggang sa nakarating na kaming dalawa sa pintuan. Nang akmang bubuksan ko na ang pinto ay bigla itong bumukas. Bumungad sa amin si Rian na halatang nagulat nang makita kami. Dumako ang tingin ko sa damit na suot niya. May bakas ng dugo ang manggas sa kanang braso. Kulay puti rin kasi ang telang pinahiram ko sa kanya, kaya madali kong napuna ang bagay na yon. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka na masyado mag-alala at babalik naman siya panigurado? Uy, Rian, saan ka ba nanggaling? Nagulat ako nang makitang wala ka sa kwarto ko. Pasensya na, nagpahangin lang. Saan ka ba dumaan, Rian? Hindi kita napansin na lumabas Sa bintana. Seryoso? Masyado kasing mainit, kaya doon ako nagpahangin. Tumalon ako sa bintana para mabilis makalabas. Nakakatamad kasing dumaan sa pintuan Ang cool mo naman. Pasensya na kayo Nag-alala tuloy kayo. Ayos lang yon. Masyado lang talagang OA itong kapatid ko. Guest natin siya, kuya. Oo na. Wala na bang problema? Pwede na bang matulog na tayong lahat? Sumang-ayon si Rian sa kanyang sinabi, kaya wala akong nagawa kung hindi ang pumayag na lang din kahit na gusto ko pa sanang tanungin kung saan siya nanggaling. Habang naglalakad papasok ng kwarto si Rian, ay muling bumaba ang paningin ko sa kanyang kamay na may bakas pa ng dugo na natuyo. Nang akmang tatawagin ko siya ay bigla na lang akong hinawakan ni kuya. Bakit ba, kuya? Gusto ko lang naman malaman at baka napano na siya Bukas mo na lang siya usisain. Hindi mo ba nakita na mukha siyang pagod kanina? Pero syempre, nasa atin siya ngayon. Kargo natin siya kung sakali. Walang mangyayari sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi siya mauubusan ng dugo kung yan ang inaakala mo. Ano ibig mo sabihin? Uy, kuya, anong ibig mo sabihin doon? Hindi siya mauubusan ng dugo kasi hindi naman sa kanya ang dugo na nasa mga kamay niya. Ano? Kuya, ano ba? Hindi porket wala pa akong basbas at kapangyarihan para makita ng mabilisan ng isang aswang ay pwede mo na rin akong lokohin ng ganyan. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Kuya, bisita natin si Rian. Nakakahiya kung maririnig ka niya. At matagal na ako sa baryong to. Hindi na bago sa akin na makakita ng aswang na nasaan yung tao. Alam kong hindi simpleng tao ang nakifiesta sa atin ngayon. Ewan ko talaga sa'yo, kuya.
Halos matulala ako nang biglang lumabas mula sa gilid ng dingding ang aming bisita. Hindi ko alam kung ano sasabihin para mapakalma ang seryoso niyang itsura dahil tiyak kong narinig niya ang sinabi ni Kuya Daniel. Rian, huwag mo na masyadong pansinin si Kuya Daniel Masyado lang talaga siyang mapagbiro. Hindi ginagawang biro ang ganitong klaseng bagay, Lara. Huwag kang tanga. Kuya, ano ka ba? Gaya ng aking inaasahan sa apo ni Rosario. Anong kailangan mo at naparito ka sa bahay namin, aswang? Kuya! Hindi ako kalaban. Kakampi niyo ko. Kailan pa kumampi ang isang aswang sa isang manunugis? Sa tingin mo ba ay ganun ako katanga para mapaniwala mo? Simula nang salungatin ng inyong lola ang kanyang pinaniniwalaan at pumanig sa aming lahi. Huwag mong idamay dito ang lola ko. Isang kabastusan ng pagdamay sa taong pumuprotekta sa baryong to laban sa lahi nyo. Hindi mo alam ang pagtataksil na ginawa ng inyong lola sa mga kalahi nyo. Dahil umibig siya sa lolo nyo na isang aswang. Hindi totoo yan. At bakit ako magsisinungaling tungkol sa bagay na ito? Ano ang mapapala ko, ha? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mong tanga ka. Purong kasinungalingan ang tinutukoy mo. Hindi mo ako kailangan pakitaan ng dahas, Daniel. Gaya ng sinabi ko, hindi niyo ako kalaban. At anong pakay mo? Bakit ka nandito? Alam ko hindi ka nakifiesta lang. Nais kong protektahan kayo at balaan. Hindi kayo pwedeng manatili dito sa ritual. Ang diwata ang siyang kalaban. Hindi niya ibibigay ang basbas kay Lara kung hindi ang kaparusahan para sa nagawa ng inyong lola. Kasinungalingan! Ano ba to, Rian? Prank ba to? Nasaan ang camera, ha? Nagsasabi ako ng totoo, Lara. Ang tunay niyong kalaban ay hindi ako. Kung hindi ang diwata na siya magbabasbas sa'yo. Paparusahan ka niya sa kasalanan ng angkan at dugo mo. Ha? Paano? Alam ng buong baryo na ako magiging pinuno ng grupo ng manunugis. Ako lang ang karapat-dapat dahil ako lang ang apong babae ni Lola. Hindi ako maniniwalang kayang salungatin ng diwata ang sigaw ng mga taga-baryo. Kung hindi niyo nais maniwala, ay wala na akong magagawa pa. Nang akmang aalis na si Rian ay biglang kumilos si Kuya. Nasa mga kamay na niya bigla ang buntot paging nakadisplay lang kanina. Naagaw niya ang atensyon ng aswang, ngunit nakatayo lamang si Rian at pinapanood ang galit na mukha ni Kuya. Walang planong gumalaw kahit na nakikita niya ang kagustuhan ni Kuya na siya ay patayin. Mabilis akong lumapit sa aking kapatid at hinawakan ng kanyang kamay na aatake. Tama na, Kuya. Naririnig mo ba sinasabi mo, Lara? Gusto mong buhayin ang nagpakilalang aswang na yan? Wala naman siyang ginagawang masama. Kahit pa, aswang siya. Mortal na kalaban ng mga manunugis. Nakatakda mo siyang patayin, Lara. Pero wala siyang ginagawang masama, Kuya. Kung yung sinasabi mong ibig sabihin ng manunugis para sa baryo, hindi ko na gustong mamuno. Anong sabi mo? Kung ang pagpatay ng aswang na wala namang ginagawang masama ang ibig sabihin ng isang manunugis, hindi ko na gustong mamuno dito. At maniniwala ako sa'yo na wala siyang pinatay ngayon? Anong ibig sabihin ng dugo sa mga kamay niya kung gano'n? Ha? Huwag kang tatanga-tanga, Lara. Hindi kailangan ng baryo ang hindi nag-iisip na pinuno. Natahimik ako sa kanyang sinabi. Tuluyang nakaalis sa aming bahay si Rian. Nakita pa namin ang mabilis niyang pagpapalit ng anyo bilang isang malaking aso na puno ng balahibo ang katawan. Naging dahilan yun ng mas mabilis niyang pagtakbo. Kahit na alam kong magigising na ang mga taga-baryo ng mga oras na yon, ay hindi pa rin mawala sa akin ang kaba at takot. Napaupo ako sa sofa ng sala. Dinig ko ang buntong hininga ni Kuya bago umupo sa tabi ko. Bumalik sa aking alaala ang sinabi ni Rian tungkol kay Lolo at Lola. May parte sa akin na niyayakap ang ideyang yon tungkol sa kanila. Kuya, paano kung totoo yung sinasabi niya tungkol kay Lola? Sa tingin mo ba ay mananatiling bulag ang mga taga-baryo kung totoong sinasabi ng aswang na yon? Pero anong mapapala niya sa pagsisinungaling? Wala naman, di ba? Ginugulo ka lang niya dahil alam niya na sa oras na may mamuno ulit sa mga manunugis ay hindi na sila muling makakaatake pa ng basta-basta. Pero kuya, narinig mo kung paano niya sinabi ang bagay na yun. Parang siguradong sigurado siya na tama siya. Lara, wala ka pa masyadong karanasan tungkol sa mga aswang at kababalaghan, kaya naiintindihan ko ang mga tanong at takot sa isip mo. Pero ito ang tandaan mo, kailanman ay hindi pumanig ang aswang sa katulad nating tao. Tuso sila, tanging pagkain lang at panlaman sa mga gutom nilang sikmura ang tingin nila sa atin. Iba ang kutob ko, kuya.
Dahil binigyan ka ni Rian ng ibang wakas sa katapusan ng ritual mo. Mabait at mapagmahal ang diwata ng buwan. Kaya natitiyak ko na walang katotohanan ng sinasabi ng aswang na yun. O sige na, magpahinga ka na. Sigurado magiging abala na naman tayo sa mga susunod na araw para sa ritual na mangyayari para sa'yo. Inalalayan ako ni Kuya papasok ng aking kwarto habang hindi pa rin kumakalma ang isip ko sa mga tanong at takot na nagsisimulang maghari sa dibdib ko. Lalo pa at patuloy na rumaragasa ang mga salita ni Rian sa aking isip. Ang paghahanda sa ritual kinabukasan ay hindi nangyari. Nagising kami na nagkakagulo ang baryo. Puno ng galit at iyakan ang naririnig kaya naman dali-dali kaming lumabas ni Kuya sa bahay. Lumapit kami kay Mang Eduardo na ngayon ay mahaba ang muka at may malalim na iniisip habang nakatingin sa mga alagang hayop na nakahandusay sa lupa at wala na ring mga laman loob at buhay. Mang Eduardo? Anong nangyari dito? Paano nangyari to? Sinalakay tayo, Daniel. Kailangan nang maisagawa ang ritual sa lalong madaling panahon. Pero hindi ho ba wala naman sa atin ang pagdedesisyon niyan? Tangi ang diwata ng buwan ang magdedesisyon sa bagay na yan, Lo. Ang mga hayop na ito ang patunay ng pagbabalik ng mga aswang para manggulo. Huwag po kayong mag-alala. Titipunin ko ang mga manunugis mamayang gabi para magpatrolya sa buong baryo. Hindi ba't masyadong delikado ang gagawin ninyo? Wala pang basbas ng diwata ang mga armas na gagamitin nyo. Higit na mahirap lalo pa at wala kayong karanasan sa pakikipaglaban. Bilang magiging pinuno, dapat ko hong turuan ang aking hukbo na huwag umasa sa kapangyarihan, hindi po ba? Mukhang buong-buo na ang iyong loob at wala na akong magagawa. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Lara? Pwede kang mapahamak. Mas maraming mapapahamak ngayon kung hindi pa tayo kikilos. Ang paghahanda para sa pag-iikot mamayang gabi ang pinagkaabalahan ko buong araw. Minabuti kong patulugin na ang mga kasamaan ko na katulad ko ay puno rin ng kumpiyansa at galit para sa halimaw na gumawa nito sa aming mga alaga. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ng hapunan, ay lumabas na kami ng bahay. Dala-dala ang flashlight para sa karagdagang ilaw para sa aming pagpapatrolya. Hindi pumayag si Kuya na mag-isa akong umalis ng bahay. Kaya naman kasunod ko na siya sa paglalakad sa matalahib na kagubatan dahil doon ko nilagay ang aking sarili. Tiyak kong nasa kanika nilang ruta na rin ang aking mga kasama sa mga oras na yon. Natutuwa ako na marunong ka na mag-isip kahit papano. Ano ba akala mo sa akin, Kuya? Batang musmos na hindi makakaintindi ng panganib at ipipilit ang gusto? Kagabi lang todo protekta ka kay Rian. Dahil wala naman siyang sinakta na isa sa atin. Ngayon iba na. Pinatay na niya ang mga hayop na pangunahing pangkabuhayan ng mga kabaryo natin. Kailangan niya ang bagay na yon kung sino man siyang halimaw. Paano kung si Rian ang may gawa? Wala tayong magagawa kung di natin gawin ang tungkulin ko bilang manunugis. Papatayin ko siya para maprotektahan ang katahimikan ng baryo na pinilit din protektahan ni Lola nung nabubuhay pa siya. Uy, nag-mature ka na talaga. Matured naman talaga ako, Kuya. Napunong-puno ng kahanginan sa katawan? Oo, matured ka. Ay, basher mo, Kuya. Magsimula na tayo at marami pa tayong lilibutin. Ang laki-laki ng gubat na to. Nagpatuloy kami sa paglilibot ni Kuya Daniel sa madilim na gubat. Habang ginagawa yon ay ramdam ko na ang kati na dulot ng matalahib at matataas na damo sa aming nilalakaran. Habang abala sa pagwasiwas ng mga damo ay halos mapasubsob ako sa likod ni Kuya nang bigla siyang huminto. Ano ba yan, Kuya? Shhh! Huwag ka maingay. Bakit ba? Manahimik ka, ano ba? Ano ba kasing... Hindi ko pa natatapos ang tanong ko nang mabilis na tinakpan ni Kuya ang aking bibig. Taka kong binaling ang mga mata sa tinititigan niya at nakita ko ang malaki at mabalahibong hayop na hindi nalalayo sa pwesto kung nasaan kami. Alam kong hindi pa niya kami napapansin dahil abala siya sa pagsunggab sa batang duguan na at wala ng buhay noong mga oras na yon. Kuya, Manahimik ka, Lara. anong gagawin natin ngayon? Masado siyang malaki. Hindi natin kakayanin kung lalabanan natin. Iiwan natin siya ng ganyan na may nabiktima? Anong gusto mong gawin natin? Umatake? Pero kuya, hindi mo ba nakikilala yung bata? Apo siya ni Lolo Eduardo, di ba? Mas mahalaga pa rin ang kaligtasan mo ngayon, Lara. Wala na tayong magagawa kahit gustuhin natin siyang tulungan. Hindi ba't pagtataksil din ang gagawin natin na to? Tatakasin natin ang halimaw na ngayon ay kumakain ng batang mula sa baryo? Kung nais mong matupad ang dapat na mangyari sa'yo bilang pinuno ng manunugis, kailangan mong piliin ang laban na dapat mong labanan. Hindi
Hindi ko kaya magbulag-bulagan, kuya. Pasensya na. Ano gagawin mo? Baon ng tapang ay mabilis akong lumabas mula sa aming pinagtataguan. Rason kung bakit nabaling ang atensyon ng halimaw sa akin. Kinuha ko mula kay kuya ang espadang dala niya at mabilis na humakbang kung nasaan ang halimaw. Daig pa ang kidlat sa bilis nang makalayo ang aswang sa kanyang biktima na hindi ko man lang matingnan dahil sa kalunos-lunos nitong itsura. Umungol ng malakas ang halimaw, dahilan kung bakit bumalik sa kanya ang atensyon ko. Humakbang ako ng mabilis habang mahigpit na hawak ang espada. Ngunit ang aking pagsugod ay walang kahirap-hirap niyang iniwasan. Pero hindi ako nagpadaig at sumuko. Ramdam ang kumakabog na dibdib ay pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-atake. Ang tigas ng ulo mo kahit kailan! Hindi ko pwedeng hayaan na hindi ko mabigay ang hustisya para sa bata na pinatay ng hayop na to, kuya! Hindi ka pagganap na manunugis. Wala ka pang lakas sa makikipaglaban kaya umalis ka na at tumakbo kung gusto mo pang mabuhay. Hindi ako duwag, kuya! Hindi ka duwagan ng pagpili ng laban na dapat labanan. Hindi ako mahina! Halos mapasigaw ako sa hapdi nang hindi ko napaghandaan ang pag-atake ng aswang. Natamaan ako ng kanyang matutulis na kuko. Mababaw lang ang sugat pero may hapdi pa rin akong nararamdaman. Mas lalong nag-alab ang galit sa akin. Hindi ko napag-isipan ang ginawa kong paghakbang papalapit sa halimaw. Kasunod ng pagpapaulan ko ng pag-atake sa kanya gamit ang espadang hawak ko. Nagtagumpay akong bigyan siya ng isang sugat sa kanyang tiyan, ngunit hindi yun naging dahilan para huminto siya. Mas lalong nagwala ang halimaw kaya mabilis akong lumayo sa kanya. Bawat pag-atake ko ay sinagot din ng pag-atake ng halimaw, kung kaya't hindi ko rin namamalayan na napapaatras ako dahil sa mga atake niyang pinipilit kong iwasan. Mas napalapit ako kung nasan si kuya at ang ginawa niyang paghila sa aking braso ay hindi ko inaasahan. Matulin ang kanyang pagtakbo palayo sa halimaw. Pinilit kong kalasin ang pagkakahawak niya sa braso ko pero mas hinigpitan pa niya. Bakit ka tumakbo? Anong gusto mo? Panoorin kang magpakamatay doon? Kuya, hindi ako mamamatay doon. Kaya kong lumaban. Kaya? Tingnan mo ang sarili mo. Galos lang to, ano ka ba? Nawala sana kung nakinig ka sa akin. Kuya, ayos lang ako. Hindi ka maayos, Lara. Kahit kayo lang ay huwag puro katigasan ng ulo mo, pakinggan mo. Kuya, naririnig mo ba sinasabi mo? Matigas ang ulo? Trabaho ko yun. At kailan patatatak sa utak mo na wala ka pang basbas mula sa diwata, kaya hindi mo pa kaya? At kung hindi ko kaya, hayaan kong pumatay lang sila? Nang hindi lumalaban, ganun ba? Natumakbo dahil naduwag? Kung pinatay mo na sana si Rian nung umpisa pa lang, wala ka ng problema ngayon. Hindi ko gustong pumatay nang wala namang ginagawang masama. Aswang siya, kaya natural lang na pumatay rin siya ng tao. Pero hindi no mga oras na yun, kuya. Halika na, bumalik na tayo sa bahay. Bumalik ka sa bahay na parang wala nangyari, ha? Kuya, kailangan nating bumalik doon. Kailangan kong bumalik doon. Walang pwedeng makaalam ng nakita natin. Gusto mong ilihim din natin ang pangyayaring to? Masyado kang malalagay sa alanganin kapag nalaman nila na tinakbuhan mo ang aswang. Hindi yun gawain ng isang pinunong manunugis. Na hindi ko dapat gagawin kung hinayaan mo ako makipaglaban. At gusto mo na panoorin kitang mamatay sa kamay ng hayop na yon? Hindi kita maintindihan, kuya. Ang gusto ko lang naman huwag mong ipaalam sa mga kabaryo natin ang nakita nating halimaw. Malalaman din nila yon dahil makikita nila ang batang namatay. Mas mabuting wala tayong alam sa nangyayaring ito. Mas mabuting isipin nilang wala tayong nakita. Ewan ko sa'yo, kuya. Makinig ka sa akin, Lara, ha? Dahil para sa'yo ang ginagawa ko. Kahit ngayon lang, huwag mong pairalin ang kayabangan mo. Kayabangan pa rin ang tingin mo sa ginagawa ko? Oo, puro hangin lang kahit wala pa namang napapatunayan. Gustuhin ko man bumalik kung nasa ng halimaw ay hindi ko magawa dahil sa matinding pagkakakapit sa akin ng kapatid ko. Hanggang sa makauwi kami ng bahay at nanatili akong tahimik. Kinabukasan, nagising kami dahil may nagwawala. Mabilis akong napabalikwas sa aking pagkakahiga nang marinig ang malakas na katok mula sa pinto. Agad akong lumabas ng kwarto para tingnan kung sino ang kumakatok. Hinarap ni Kuya ang nagwawalang anak ni Mang Eduardo. Kuya Eddie, kumalma ho kayo. Kumalma? Namatay na ko na anak Daniel. Paano mo ko inaasahang kumalma? Pero wala rin ho kaming magagawa pa. Kapatid mo ang pinuno ng mga manunugis, hindi ba? Bakit wala kayong ginawa? Walang magagawa si Lara sa bagay na yan, Kuya Eddie. Wala pa siyang basbas at kapangyarihan mula sa diwata ng buwan. Ha? Kalokohan. Kuya, ano nangyayari? Hoy Lara, hindi ba ikaw ang bagong pinuno?
Bakit hindi mo ipaghiganti ang aking anak? Ipakita mo sa aswang na yon na may laban na ulit ang baryo. Kuya, Lara, ikaw ang pinuno ng mga manunugis, kaya alam kong kaya mong gawin ang bagay na yon. Ang anak ko, Lara, pinatay ng walang kalaban-laban. pasensya na po. Mas lalong bumigat ang loob ko nang halos lumuhod si Kuya Eddie sa aking harapan. Mahigpit ang pagkakakapit ng kamay namin. Biglang lumakas ang hangin. Ang pinto naming bahagya ang pagkakasara ay marahas na bumukas. Kasabay ng mabilis na pagpasok ng malakas at nakabibinging hangin. Biglang may kung anong liwanag ang halos bumulag sa aming apat. Isang bulto ng babae ang unti-unting nagpakita nang mawala ang liwanag. Ang maamo niyang muka na walang mababakas na ekspresyon ay nakatingin lang sa amin. Ang mahal na diwata ng buwan. Diwata? Kami ay natutuwa ng inyong pagpapakita. Ibig bang sabihin ito ay magaganap na ang ritual? Ako'y narito dahil batid ko ang pangangailangan ninyo sa bagong namumuno. Mahal na Luna, ang aking kapatid si Lara. Ang nakatakdang mamuno sa bagong henerasyon ng mga manunugis. Sino ang may sabi na siya ang aking napiling hahalili sa pwesto ni Rosario? Mahal na Luna, siya ang nag-iisang apo ng namayapang si Rosario. Nararapat lamang siguro na siya ang magmana ng kanyang posisyon. Ang pagiging pinuno ng mga manunugis ay kinakailangan ng katapangan at lakas ng loob, hindi natatalo ng takot, at mas lalong hindi traidor. Mahal na Luna, si Lara ay may angking katapangan, mahal na diwata ng buwan. Ngunit hindi naaalis sa kanyang pagkatao ang pagiging traidor, kagaya ng ginawa ng kanyang lola. Ano bang ibig niyo sabihin? Kaya ako bumaba batid ko ang pagsalakay ng aswang kagabi. Batid ko rin ang pagkamatay ng isang bata. Ang aking anak. Anong kinalaman ng mga bata roon sa pagkamatay ng aking apo? Lolo, bakit ganyan ang tono mo? Dahil batid niya ang kanilang pagtatraidor. Mahal na Luna, nakikiusap po ako. Walang kinalaman ng kapatid ko rito. Ako ang dapat sisihin. Hindi ko kayo maunawaan. Bakit hindi natin simulan ang ritual ng pagbabasbas, mahal na Luna? Batid ng inyong pinunong nangyari kagabi. Nakita niyang nilapa ang bata ngunit siya ay napuno ng kaduwagan na tumakbo. Yun ba ang nais ninyong mamuno sa inyo? Hindi ako duwag! Ngunit iba ang nakita ko. Hindi ako duwag. Wala kang alam. Nakikita ko ang lahat na nangyari mula sa buwan. Kaya sino ka para sabihing wala akong alam? Alam ninyo ang nangyari sa aking anak? Kuya Eddie. Alam ninyo pero wala kayong ginawa para iligtas siya? Patawarin mo po ako, Kuya Eddie. Anong silbi na paghingi mo ng tawad ngayong patay na ang aking anak? May babalik ba niya ng buhay niya? Eddie, kumalma ka. Tay, namatayan kayo ng apo tapos gusto niyong kumalma ako? Hindi madadaan sa init ng ulo ang lahat. Gusto kong malaman, Tay. Kagaya ni Rosario ay nagtaksil siya. Ano pa ba ang aasahan sa dugo ng taong may bahid na ng kataksilan? Anong taksil? Patawad, mahal na Luna. Ngunit nasa tabi ako ni Rosario habang namumuno siya sa hukbo ng manunugis. Ang kanyang kabiyak ay isang aswang. Pinili niya ang magbulag-bulagan dahil sa pagmamahal. Sadyang nakatutuwang bagay, hindi ba? Imposible. Kaya hindi na ako nagulat ng takbuhan ng magkapatid na ito ang halimaw at hinayaan ang bata na mamatay. Patay na si Emma nung dumating kami, mahal na Luna. Ngunit hindi nagbago ang katotohanan na tinakbuhan ninyo ang laban. Dahil wala kaming laban sa halimaw na yon. Hindi ko nais na masaktan at mamatayan ng kapatid. Kaya hinayaan at iniwan nyo sa gitna ng kagubatan ng katawan ng anak ko. Ganun ba? Wala po kaming magagawa ng mga oras na yun, kuya. Wala pang basbas si Lara kaya gustuhin man namin na kunin si Eman ay hindi namin nagawa. Kalokohan. Sa isang iglap ay lumutang ang diwata. Kasabay noon ang pagliwanag ng kanyang katawan habang ang mga kamay ay parehong nakaunat. Mariin ang kanyang mga tingin sa amin. Sabay lumiwanag ang kanyang mga kamay na parang liwanag ng buwan na tumatanglaw tuwing gabi. Bilang diwata ng buwan ako ay inyong pakinggan. Mawalan nawa ng kakayahan sa paglaban ang may dugo ng kataksilan. Mahal na Luna, hindi niyo maaaring gawin ang bagay na yan. Si Lara ay siya pa ring nakatakdang pinuno ng mga manunugis. Hindi niyo pwedeng gawin ang bagay na yan, lalo na sa panahon ngayon na nagsisimula ng umatake ang mga aswang. Ako ang mamimili ng bagong pinuno. Hindi ito ayon sa dugo.
Bilang diwata ng buwan, ako ay inyong pakinggan. Mawala nawa ng kakayahang makipaglaban ang may dugo ng kataksilan! Napaupo ako sa sahig dahil parang may pumersang humigop sa lakas ko. Maging si Kuya Daniel ay halos mapahiga na dahil sa sobrang panghihina. Ha! Mahal na diwata, kahit para sa aking katapatan na lang, bigyan niyo po sila ng isa pang pagkakataon. Tay, naririnig mo ba sinasabi mo? Hindi ko kayang panoorin na lang sila na nanghihina, Eddie. Pero hinayaan lang nilang mamatay ang apo ninyo. Kung tunay nga na may pagpapahalaga sila sa iyo, ay dapat hindi nila hinayaang mangyari yun sa anak ko. Mga bata pa sila, Eddie. Mahihina at hindi alam ang ginagawa. Palibhasa, hindi ikaw ang nawalan ng anak. Nawalan din ako ng apo, Eddie. Alam ko lang kung kanino ibabaling ang galit ko. Walang kasalanan ang dalawang batang ito. Napuno lang sila ng takot. Sila ang may kasalanan nito, kaya nararapat lang sa kanila ang bagay na nangyayari sa kanila ngayon. Manang-mana sa lola nilang traidor. Hindi ko na gusto ang pagiging bastos mo. Mas lalong hindi ako natutuwa sa pagpili mo sa mga batang hindi mo kaano-ano kaysa sa sarili mong apo. Hingal man at naghihina ay pinilit kong gumapang palapit kay Kuya Eddie. Walang bakas ng emosyon ang mukha niya nang lumingon sa akin. Mahigpit kong hinawakan ang laylayan ng kanyang damit habang mariin ang pagpikit. Kuya Eddie, patawarin mo ko. May babalik ba ng paghingi mo ng tawad ang naging bunga ng kaduwagan niyo? May babalik ba niya ng anak ko? Alam kong walang kapatawaran na nagawa namin, pero sana wag mong hayaan na masira ang samahan niyo ni Lolo Eduardo dahil dito. Ha? Hindi ko kailangan ng bait-baitan mo! Alam kong walang karapatan ang ginawa naming pagtakbo ni Kuya Daniel sa engkwentro kagabi, pero nangako ako na babawi ako. Ano? Bubuhayin mong anak ko? Hahanapin ko ang aswang at ako mismo ang papatay sa kanya. Huwag kang masyadong mayabang dahil hanggang ngayon ay wala ka pa rin napapatunayan. Anong silbi mo ngayong hindi ka pa rin makatayo dahil sa panghihina? Gagawin ko ang bagay na yon. Sisiguruhin ko mapapatay ko ang halimaw. Paano kami makakasiguro na ikaw ay nagsasabi ng totoo, Lara? Wala na akong dapat itago. Kahit na ganito ang aking lagay, sisikapin kong matupad ang pinangako ko. Mamamatay ka lang sa gusto mong mangyari, Lara. Kuya Daniel, wala akong pakialam. Ngayon ka pa ba matatakot? Isang katangahan ang gagawin mo. Gusto kong ituring to bilang kabayaran sa kataksilan ni Lola. Hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Magpapakamatay ka lang dahil sa kayabangan mo. Wala na akong pakialam kung kayabangan ang tingin mo sa ginagawa ko. Gusto kong bumawi at yun ang gagawin ko. Hindi naman tuluyang naging matigas ang puso ng diwata. Ibinalik niya sa amin ni Kuya ang aming mga lakas, kaya naman nang tuluyang mawala ang diwata, ay nagsimula na akong kumilos sa gagawing paglalakbay. Habang naghahanda ng mga kagamitan, ay baka sa itsura ng aking kapatid ang hindi pagsang-ayon sa aking kagustuhan. Natapos ko na ang pag-aayos ng mga kakailanganin namin nang may biglang kumatok. Tamad na pinagbuksan ito ni Kuya. Tumambad sa amin sina Mang Eduardo at Kuya Eddie na hindi pa rin mapinta ang muka. Lo, Kuya Eddie, bakit ho? May kailangan ho ba kayo? Gusto naming sumama. Masyado pong delikado para sa inyo, Lo. Delikado rin sa inyo. Pero kasalanan ko pong bagay na ito. Iha, hindi mo kasalanan ang nangyari. Alam ko pong ginagawa niyo lang to dahil matalik yung kaibigan si Lola. Huwag mo na kaming bilugin para hindi sumama. Gusto naming makita kung tutuparin mo ang pinangako mo. Eddie, ano ka ba? Tay, hindi ko pa rin sila napapatawad sa nangyari kay Eman. Gusto kong makita kung may isang salita ang mga bata na pinipilit niyong ipagtanggol. Kuya Eddie, alam kong hindi matutumbasan ng kahit ilang beses na paghingi ng tawad ang sakit na nararanasan niyo. Pero gusto kong ipakita na seryoso ako sa bagay na yun. Hindi ko gusto na takbuhan ang engkwentrong yun pero wala akong sapat na lakas para matalo ang halimaw, lalo na't hindi pa ako ganap na manunugis na binigyan ng basbas ng diwata ng buwan. Sana sa paglalakbay nating to, mapatunayan kong seryoso ako sa paghingi ng tawad. Ako ang pumilit kay Lara na tumakbo. Hinila ko siya habang nakikipaglaban dahil natakot akong maiwang mag-isa. Kung may dapat sisihin, ako dapat yon. Magsimula na tayo sa paglalakbay nang makitil na ang dapat na mamatay. Nagsimula na kaming maglakbay. Bitbit ko ang espadang ginamit kagabi habang hawak naman ni Kuya ang buntot pagi na pag-aari din ni Lola. Ang mag-ama ay may dalang itak at palakol. May laman ding asin at bawang ang bitbit nilang supot. Nilakad namin ang matalahib na gubat, dahan-dahan at palingalinga habang unti-unting humihigpit ang hawak sa espada.
Gabi na kaya naman mas tumindi ang pag-iingat sa aming galaw. Nang mapatingala ay kitang-kita ko ang liwanag ng buwan. Kabilugan na kaya nag-uumapaw na ang liwanag na galing sa buwan. Ilang sandali pa ay may narinig kaming mga yabag kasunod ng pamilyar na ungol. Kailangan natin mag-ingat. Huwag pangunahan ng emosyon, Eddie. Alam ko ang bagay na yun, Tay. Malapit lang sila. Sisiguraduhin kong mapapatay ko ang hayop na yan. Hindi kailangan pangunahan tayo ng galit, Kuya Eddie. Mas lalo tayo mapapahamak. Wala na akong pakialam. Ang gusto ko lang ay mapatay ko ang hayop na pumatay sa anak ko. Mula sa anino ng malaking puno ay nakita na namin ang halimaw. May tangay na naman itong biktima. Mabilis kong nilapitan ang halimaw dahilan para maagaw ko ang atensyon niya. Isang ungol ang kanyang pinakawalan, ngunit wala itong balak bitawan ang kanyang biktima. Sa isang iglap ay nagbago ang kanyang anyo. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala kong siya si Rian. Nagkita ulit tayo, halimaw. Pakawalan mo na ang hawak mo ngayon din. Hindi ko nais na saktan ka, Lara. Pakawalan mo ang bata ngayon din, Rian. Anong iniisip mo? Susundin ko ang utos mo? Demonyo ka talaga! Bakit? Iisang lahi natin. Halimaw rin ang lolo nyo! Na kailanman ay hindi ko iayakapin. Isang kahangalan ang ginagawa niyong katrayduran! Ginagamit lang nila kayo laban sa sarili ninyong lahi! Wala akong pakialam, Rian! Sumabay ang hangin sa aking paggalaw. Mabilis ako nakalapit kay Rian, ngunit naging mas matulin ang ginawa niyang pagkilos. Sa isang iglap, hawak na niya ang aking leeg, habang bakas pa rin ang nakakalokong ngisi na meron sa labi niya. Lara! Ito lang ang kaya mo, Rian. Hindi pala kailangan matakot ang mga kabaryo namin kung mahinang nilalang lang ang aatake sa amin. Hayop kang demonyo ka! Pakawalan mong kapatid ko! Masyadong mayabang ang kapatid mo, Daniel. Bakit ko pakakawalan kung hindi niya naman hinihingi? Kahit kailan, hindi ako magmamakaawa sa isang halimaw na kagaya mo. Hindi ko akalain na ang halimaw na kagaya mo ay umatake sa isang walang kalaban-laban! Hindi ako santo para pumili ng taong lumalaban, tanda! Hindi ba't mas madali ang buhay kung diretsong kain na ang aking gagawin? Humihingal na ako pero hindi pa nasisiyahan si Rian at bahagya pa akong iniangat. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang tumarak sa aking leeg, dahilan ng pagtulo ng dugo mula doon. Natatawa niyang pinapanood yun bago inilapit ang kanyang muka at dinilaan ang tumutulong dugo mula sa leeg ko. Walang iya ka! Pakawalan mo ako! Sadyang napakasarap ng dugo ng isang taksil! Demonyo ka! Wala ka na bang alam na sabihin, Daniel? Alam ko na ang bagay na yan! Gusto mo talagang makitil? Sino ang papatay sa akin? Kayo? Kalokohan! Ni hindi na nga makagalaw at makalaban sa hawak ko ang pinuno nyo! Mabilis ang ginawang pag-atake ni Kuya habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa buntot pagi. Isang marahas na hampas ang pinakawalan niya, ngunit hindi natinag ang halimaw na nagawa pang dilaan ang sugat na mula sa latigo na ginamit ni Kuya. Hindi naging hadlang ang pagkakahawak ni Rian sa akin sa kanyang mabilis na pagkilos. Kaya halos maistatwa ang aking kapatid nang biglang bumungad sa harapan niya si Rian. Hindi siya kakikitaan ng hirap at nagawa pang itulak ang katawan ng kapatid ko. Tumalsik si Kuya sa isang malaking puno. Hirap na sa pagtayo pero sinikap pa ring labanan si Rian. Mas lalo akong nagpumiglas sa pagkakahawak ng halimaw, ngunit mas lalo lang humigpit ang pagkakakapit ni Rian sa aking leeg. Walang iya ka! Siguruhin mong hindi ako makakawala dito dahil ako mismo ang papatay sa'yo! Sa tingin mo ba talaga kaya mo ko? May pangako akong tutuparin, hangal. Kaya sisiguruhin ko sa ating dalawa ay ikaw ang mawawala at mamamatay. Masyado ka mayabang, Lara. Para sa isang manunugis na wala namang kakayahan na sugatan man lang ako. Hangal ka! Sinabi ko na sa'yo, binalaan ko na kayo na walang kwentang diwata na sinasamba nyo. Pinabayaan ka niya dahil lang sa kataksilan na hindi naman ikaw ang gumawa. Hindi mo ako mabibilog sa mga sinasabi mo dahil alimaw ka!
Dugo mo ang dugo ko, hangal! Kaya kung halimaw ako, halimaw din kayong dalawang magkapatid! Hindi ako halimaw na kagaya mo! Huwag mo ko tulad sa'yo! Hindi ko alam ngunit kusang bumalik ang lakas ko. Gamit lang ang aking kamay ay buong lakas kong tinanggal ang mistulang tanikala niyang pagkakahawak sa aking liig. Nang ako ay makawala, hindi ko inasahan ang magkakasunod na pag-atake ni Mang Eduardo at Kuya Eddie. Gamit ang kanilang itak at palakol ay magkasunod nilang binigyan ng mabibilis na wasiwas ang halimaw na si Rian. Hindi niya inasahan ang pag-atake mula sa mag-ama, kaya naman nagtagumpay sila Mang Eduardo na tamaan siya. Ungol ang naging sagot niya sa kanila at mabilis na lumayo para tingnan ang sugat na natamo. Walang iya ka! Ikaw ang walang ya sa ating lahat! Sa tingin niyo talaga matatalo niyo ako? Alam kong malakas ka, Rian, pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng kahinaan. Tanga! Tanging tao lang na katulad niyo ang may kahinaan! Sisiguruhin kong ako ang makakaalis ng yabang mo! Ikaw ang ama ng batang aking pinatay, tama? Hindi mo alam kung paano ako natuwa sa karne at laman niya. Sadyang napakalambot at matamis! Hayop ka talaga! Hindi namin napigilan si Kuya Eddie nang bigla siyang umatake sa halimaw. Naging bingi siya sa aming mga sigaw kaya nahawakan siya ni Rian. Isang suntok sa sikmura ang pinakawalan ni Rian dahilan kung bakit halos mapalod si Kuya Eddie. Dahil sa pag-atake ni Rian ay sunod-sunod ang aming pagsugod sa kanya. Nanguna ang galit na si Mang Eduardo. Kasunod si Kuya na nakabawi na ng lakas kahit papano. Nakasunod naman ako sa kanila habang bitbit ang espada na pagmamay-ari ni Lola. Hindi ko nahahayaan na may kunin pa kayong buhay, lalo na ang malalapit sa akin. Ano ang kapangyarihan at kakayahan mo para diktahan ako, tanda? Isang tao na may pagpapahalaga sa buhay. Buhay na walang kwenta! Pakawalan mo siya, Rian! Ang sarap talagang panoorin ng mga mukha ninyong punong-puno ng pag-aalala. Wala kang puso, Rian! Hindi ko gusto na magpahalaga sa isang nilalang na wala namang silbi at mahina. Katulad niya! Kahit nang hihina ay muli sana akong tatakbo, ngunit isang liwanag ang nagpatigil sa akin. Ang mga puno ay sumasayaw dulot ng hangin. Kasabay ng pagkalat ng liwanag sa paligid ay tuluyang nagpakita ang lumulutang na diwata ng buwan. Malamig ang tingin niya sa halimaw na nasa kanya rin ng atensyon. Nagliliwanag ang katawan niya, parang buwan sa langit na sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na bumaba. Nanatili siyang nakalutang habang pinapasadahan kami ng tingin. Mahal na diwata! Isang kalapastanganan ang ginawa mo, aswang! Ako ay walang ginagawa. Sila ang nangabala sa aking pagkain. Gusto lang namin na ihinto mo na to, Rian! Parang hiniling mo na rin na mamamatay ako sa gutom, Lara! Yun ang nararapat sa halimaw na katulad mo! Sa tingin niyo ba ay kaya niyo ako? Kung pagtutulong-tulungan namin, alam kong kaya ka naming matalo! Isang huwad na pagtutulungan! Sinasabi ko na sa inyo, matapos niyo akong patayin ay kayong isusunod ng mahal niyong diwata! Isang kahangalan yan, Rian! Bakit? Nagsisinungaling ba ako, mahal na diwata ng buwan? Batid mong pawang katotohanan lang ang aking mga sinabi! Hindi sumagot ang diwata. Isang marahang kumpas mula sa kanyang mga kamay ang kanyang ginawa, kasabay ng pagliwanag ng mga ito. Sa aming harapan ay lumitaw ang mga sandata na yari sa pilak. May espada, sibat, latigo at itak. Kapwa nagniningning ang mga ito dahil sa liwanag na mula sa buwan at kapangyarihan ng diwata. Batid ko na ang katapatan nyo para sa baryo, kaya nais ko yang ipagkaloob sa inyo. Maraming salamat, mahal na diwata. Ako ay nasa likuran nyo lamang at nagmamasid. Tanga ka kung maniniwala ka sa kanyang pinapakita, Lara. Nilililang ka lamang niya. Rian, bakit hindi ko maintindihan ang galit mo? Isang katangahan na makipag-usap sa'yo, Lara. Bakit ba ako nag-aaksaya ng laway para iligtas ang isang tao?
Hindi ko naman hinihingi ang pagliligtas mo dahil hindi ko kailangan ng tulong mo mula sa halimaw na katulad mo! Nang sandaling mahawakan ko na ang espadang bigay ng diwata, ay gumapang na sa aking katawan ang enerhiya. Naging magaan ang bawat hakbang ko at ang aking pagkilos ay naging mabilis. Si Kuya Daniel naman ay kinuha ang sibat at katulad ko ay lumusob sa kung nasaan ang halimaw na si Rian. Isang marahas na tadyak ang pinakawalan niya na naging dahilan kung bakit natumba si Rian. Inisang hakbang niya ang espasyo nilang dalawa, saka walang habas na ginamit ang talim ng sibat upang saksakin ang tadyang ni Rian na nagpaungol ng matindi sa kanya. Kuya, mag-iingat ka! Bantayan mo ang kilos niya, iho. Hindi pa natin tuluyang nakikita ang buong lakas niya, kaya hindi pa natin alam ang limitasyon niya. Sa tingin nyo ba madadaig nyo ako? Kailanman ay hindi ko naisip na madali kang matalo. Hindi nyo ako matatalo dahil hamak na mortal lang kayo! Tumayo si Rian mula sa pagkakahiga. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang sugat sa bandang tagiliran. Matulin siyang tumakbo hanggang sa nakalapit na siya sa katawan ng kanyang biktima. Panoorin mo, ganito ko kinain ang laman at dugo ng iyong anak. Sadyang nakatatakam. Walang iya ka talaga! Alalahanin mo, may paraan sana para hindi dinanas ng anak mo ang nangyari sa kanya pero naduwag ang tagapagligtas! Tumahimik ka! Muling sumugod si Kuya kasabay ni Kuya Eddie. Mahigpit ang naging paghawak nila sa kanika nilang mga armas na bigay ng diwata. Ang talim ng sibat ni Kuya ay muli niyang sinaksak sa bandang balikat ni Rian, habang ang hawak na palaso ni Kuya Eddie ay tumama naman sa bandang leeg ng halimaw. Dahil sa pagtama ng mga sandata ay unti-unting napaluhod si Rian, bakas ang pagkawala ng lakas nang tuluyan siyang napaluhod sa lupa. Yan lang ba ang kaya nyo? Mahihina! Nangihina ka na pero nakuha mo pa ang magyabang. Sino may sabing nangihina ako, Lara? Hindi ako katulad nyo na mahihina at walang kwenta! Ipakita mo ang lakas mo kung ganon! Mula sa nanghihinang posisyon ay mabilis na bumalik ang lakas at bilis ng halimaw. Puno ng tulin siyang lumayo kay Kuya at kay Kuya Eddie. Nakita ko ang walang pagdadalawang isip na pagdila ni Rian sa kanyang mga sugat. Nang matapos ay unti-unting nanlisik ang kanyang mga mata, kasabay ng pagbabago at paglaki ng kanyang katawan. Kasunod noon ay ang pagtubo ng itim na balahibo. Tumalas ang mga kuko at ang ngipin ay naging kasing itim ng kutsilyo. Ang naging pagkilos ni Rian ay singbilis ng hangin. Isang ungol mula sa kanya kasabay ng pagsunggab ng kagat sa binti ng walang buhay niyang biktima. Sa paraan ng kanyang pagkagat ay halatang halata ang kawalan ng awa dahil sa kanyang marahas na kilos. Wala kang awa! Demonyo ka! Ang halimaw na katulad niya ay hindi kailanman makakaramdam ng awa. Likas na sa halimaw ang kawalan ng awa, kaya hindi na dapat kayo nagulat sa kaya niyang gawin. Ang pagod na aming nararamdaman ay nawala na parang bula matapos magpakawala ng liwanag ang diwata. Ngunit iba ang naging epekto nun sa halimaw. Isang galit na alulong ang nagmula sa kanya nang sandaling matamaan siya ng liwanag. Isang daing ang lumabas sa malaking bunganga nito kasabay ng unti-unti niyang pagluhod. Walang iya kayo! Hindi niyo ako matatalo! Matatalo ka na, Rian! Mahina ka na! Wala ka ng lakas! Hindi! Gawin niyo ang dapat niyong gawin. Huwag niyong hintayin na makabawi siya ng lakas. Hindi ako papayag na matalo! Tao lang kayo! Higit na mahina kaysa sa akin! Kaya hindi ako papayag na matalo nyo lang! Sinabihan na kita, Rian. Walang magandang maidudulot ang pakikipaglaban sa amin. Mga mahihinang nilalang kayo! Sino nanghihina ngayon, Rian, ha? Sumuko ka na! Hindi nyo ako mapapasuko! Mabilis ang naging paghakbang ko palapit kay Rian. Buong puwersa kong itinarak ang hawak kong espada sa kanyang katawan.
Hindi ako tumigil doon dahil kahit na dinig na ang ungol at alulong mula sa kanya, muli kong hinugot ang espada bago ko siya sinaksak ulit sa kanyang dibdib. Hindi ko inaasahan ang kasabay na pagsaksak ng sibat ni Kuya sa likuran ni Rian at ang palasong lumipad na tumama mismo sa kanyang noo. Tuluyang bumagsak sa lupa si Rian. Dilat ang mata niya hanggang sa unti-unti nang magbago ang kanyang wangis. Bumalik sa kanyang anyong tao si Rian. Duguan at humihinga pa, ngunit wala nang lakas para makipaglaban. Halos mapasigaw ako nang lumapit si Kuya Eddie sa pwesto namin at muling sinaksak ang halimaw sa kanyang mata na tuluyan nang nangagaw sa kanyang hininga. Tapos na! Natapos na, sa wakas. Hindi dapat kayo magpakasiguro. Marami pang aswang ang pwedeng umatake. Hindi lamang ang mga awok na katulad niya. Wala naman kaming dapat ipag-alala dahil may mga manunugis na bagong silang ang magtatanggol sa baryo. Hindi ko alam kung magagawa kong bagay na ito kung hindi dahil sa inyo. Ako ay masaya na napatunayan mo ang iyong katapatan, Lara. Masaya rin po ako na napatunayan ko ang katapatan ko bilang isang manunugis. Nais kong ipagkaloob ang aking pagbabasbas sa isang masugid at matapang na mamumuno sa bagong grupo ng mga manunugis. Tinatanggap ko po ang karangalan na ipinagkakaloob mo, mahal na diwata ng buwan. Naway bigyan ka ng tapang ng buwan upang magawa mong iyong tungkulin. Salamat po. Dahil sa pagod ay walang lakas pa kaming naglakad patungo sa isang ilog. Doon namin inantay ang tuluyang pagsikat ng araw. Tahimik akong napaupo sa gilid ng ilog. Hinayaan na mabasa ng tubig ang aking katawan. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan. Hindi pa rin ako makapaniwala na natapos ko ang isang digmaan laban sa aswang. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking tabi, dahilan ng aking pag-angat ng tingin. Kuya Eddie, ikaw pala yan. Kamusta? Pagod? Ayos lang. Gusto ko sana humingi ng tawad. Para saan naman? Masyado akong nabulag ng galit dahil sa nangyari kay Eman. Wala yun, naintindihan ko. Kahit sino naman magagalit kung mawala ng anak, hindi ba? Pero mali na isinisi ko sa inyo. Tama si tatay. Kung walang basbas ang diwata, ay maaari ninyong ikamatay kung susugod kayo. Na dapat nilusob ko dahil pinuno ako ng manunugis, hindi ho ba? Hindi ibig sabihin na ikaw ay pinuno, ay wala ka ng takot mamatay. Dapat ay naiintindihan na mas lalong magiging delikado ang baryo kung mawawala ang manunugis na namumuno. Mas lalong dadanak ang dugo. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, ligtas na tayo pare-pareho. Nabigyan na rin ng hustisya si Eman. Sigurado akong nasa kapayapaan na siya ngayon. Yun na lang ang hiling ko, na sana ay maayos at masaya na siya kung nasaan man siya ngayon. Alam ko pong ipinagmamalaki kayo ni Eman bilang tatay niya. Natapos sa mga oras na yun na puno ng halakhak at tawanan sa pangunguna ni Kuya Daniel. Dinaan na lang namin sa tawa ang mga nangyari para mabawasan ang bigat na aming nararamdaman. Ako, inaamin ko, nanginginig pa rin ako sa takot. Kung kailan natapos na ang lahat, saka ako naramdaman ang halo-halong emosyon. Takot, awa, konsensya. Naisip ko pa rin si Rian. Nakakaawa siya. Pero mas nakakaawa ang mga biktima ng aswang na kagaya niya. Lahat tayo ay may sariling halimaw na tinatago sa loob natin at lumalabas yun kapag nasa sitwasyon na kailangan natin sila. Nawala ako sa pag-iisip sa mga nangyari dahil nahatak ang atensyon ko ni Kuya. Napapailing na lang ako habang pinapanood siyang sinusubukang kumuha ng isda sa ilog para sa aming almusal. Pero dahil siguro sa pagod, kahit nasa harapan na niya ang mga isda, ay hindi pa rin niya mahuli. Yun ang nagpagaan sa nararamdaman ko kahit papano. Makalipas ng ilang araw, bumalik na sa normal ang lahat. Ako ay tuluyan ng namuno sa aming baryo bilang pinuno ng mga manunugis. Nasa maayos na ring ruta ang pagpapatrolya tuwing gabi, kaya naman walang sino mang nangangahas na umatake, habang si Lolo Eduardo ay minsang nagbibigay ng opinyon sa aming mga ruta. Nang araw na yon, tahimik akong nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya sa aming bakuran. Ang alaala ng nagdaang mga araw ay biglang sumagi ulit sa aking isipan. Hindi man naging perpektong pinuno ang aking lola, siya naman ay nanatiling bayani dahil sa mga buhay na kanyang nasagip
bago niya tuluyang nakilala at inimig ang aking lolo. Minsan ang pag-ibig ay hindi nagbibigay ng lakas, kung hindi nagbibigay ng dahilan para magbulag-bulagan sa katotohanan na kagaya ng ginawa ni Lola.